isa pa nga pala na babasahin ko na advice galing kay Sir Angelo. Si Sir Angelo kasi isa sa mga ina-admire ko and pinapanood ko talaga dati before nung nag-aaral pa ako ng Korea kasi nagbibigay siya ng free tutorial. Kaya saludo tayo sa mga nasa Korea na nagbibigay ng free tutorial kasi hindi naman lahat may perang pang-aral, pang-enroll. So, palakpakan natin. Eh, hindi lang to. Si Teacher Darna din, nagbibigay din siya ng free tutorial sa mga walang pang-enroll. So, sabi niya, hello guys, welcome back to my channel, and if you are new to my channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga new videos ko. For this video, pag-uusapan natin ang bagong update ng POEA regarding sa mga examiner ngayong KLT16. And ano nga ba ang epekto nito sa mga KLT16 at saka epekto nito sa mga KLT14 and 15. And ano nga ba ang mga naging reaksyon ng mga KLT16 na mag-e-exam ngayong year na to. And alamin rin natin kung ano ang mga naging reaksyon ng mga EPI waiting at saka reaksyon ng mga factory working na nakasalukuyan nagtatrabaho sa Korea. Good news ba ito or bad news? So, alamin natin kung ano ba talaga ang epekto at magiging resulta nito sa mga KLT16. If you want to know kung ano-ano ang mga reaksyon, just keep on watching. So, nitong nakaraang linggo, naglabas ng bagong update ang POEA regarding sa mga KLT16 examiner, and narito ang kanilang update. Online registration for 29 EPS topic. To all interested applicants for the 2019 Employment Permit System or Proficiency in Korean or EPS topic, consisting the existing number of job seekers still in the roster, please be guided that only the top 1,000 test takers of the first round of the test, PBT or CBT, will be only qualified to take the second round of test, skill test, competency test, after which only the top 500 test takers shall be included in the job seeker roster. So, dahil sa balitang yon, means na only the top 1,000 test takers lang ang magka-qualified para tumuloy sa second round, which is the skill test. So, marami talaga ang mga nawindang and nalungkot, nagre-reklamo dahil sa balitang yun. Biruin nyo yun, 1,000 lang, top 1,000. And nakalagay din doon sa kanilang update, your score must be higher than. So, napakahirap nun guys, kasi nga ay mahirap kaya ang exam ng Korea, kasi yung exam sa Korea is nahati sa dalawa, which is reading and listening. And ang hirap nun guys, kasi nung nakaraan ang passing score is 23. Baka kung i-compare mo yung nung nakaraang KLT15, yung maka 23 ka lang passing score, sobrang saya na yun. And ngayon talaga mahigpit ang labanan kasi score napakahirap nun guys, kasi ilan kayong mag-e-exam sa buong Pilipinas. And just to give you an update, nung nakaraang KLT15, nasa 37,514 test takers ang nag-exam nung nakaraang KLT15. 37,514. And sa nakapasa noong KLT15, only 8,000 ang nakapasa para tumuloy sa skill test na tinatawag. And sa skill test naman, after mong mag-skill test, ang nakapasa naman is 7,324. So, ganun kahirap guys. From 37,000 down to 8,000 and down again sa 7,324. And ngayon guys, sobrang hirap kasi ine-expect ko talaga na ngayon na mas lolobot pa talaga yung mag-e-exam ngayong KLT16. So, dati 37,000 lang yung nag-register and down to 7,000. And ngayon, so, iniisip ko nga ini-estimate ko talaga mga 40,000, yung 40,000 and above pa yung mag-e-exam. And dahil sa nangyaring ito, na 1,000 lang ang kukunin para mag-qualify sa skill test, marami talaga ang nanghinaan ng loob at nag-iisip talaga kung tutuloy pa ba talaga sila ngayon na mag-exam. So, maraming kanya-kanyang reaction yan guys. Biruin mo yun, ang dami-dami mga learning center kasi ngayon na nag-offer talaga ng schooling, and ang dami talaga, yung in demand talaga ng
pag-aaral sa Korea is biglang lumobo kasi nga marami rin ngayon yung mga nag-offer ng mga free tutorial and mga schooling. So talagang lumobo yung mga nag-aaral ngayon ng Korean. So ang dami-dami talaga merong mga kanya-kanyang reaction niya. Syempre, iba-ibang mga naging reaction ng mga KLT16, EPI waiting, at mga reaction ng mga nasa Korea. So, ngayon talaga, yung labanan talaga niya is parang pagalingan, patalanyuhan, and as in, piling-pili, kumbaga yung KLT16 is salang-sala, biruin mo yon. Kung 40,000 kayo mag-e-exam ngayong KLT16, 1,000 lang ang magka-qualify, top 1,000 ang magka-qualify para dumiretso sa skill test. And ang natatandaan ko during my batch, kasi ako, yung score ko, by the way, I'm a KLT15 passer. EPI waiting pa rin ako ngayon and hindi pa ako nakakaalis sa Korea and marami pa talaga kami hindi nakakaalis. So, yung during my batch, just to give you an update lang talaga, meron talagang mga nakakuha ng mga matataas sa score. And by the way, score ko is I've got 30 points and times 2. So, a total score ko is 60. And I'm PBT ako. PBT yung exam ko and I've got 60 points. So, ngayon talaga, kailangan 23.5. Mas mataas pa talaga yung makukuha. And during my batch, ang dami nakakuha rin ng mga, may nakakuha ng 70 above, 80 plus, yung talagang magagaling talaga. And I think sa mga nagchat sa mga nagpo-post sa FB page before, may nakakuha talaga ng line of 9 na almost perfect din talaga. So, meron talagang magagaling talaga na ng mga ganun katataas yung score nila. And ngayon talaga, 1,000, grabe. Siguro kung ako talaga yung mag-exam ngayon na masasabi ko top 1,000. Aminin ko na panghihinaan din ako ng loob kasi I know naman, biruin mo buong Pilipinas yun ha, tas 1,000 lang yung kukunin. So, kung ako talaga, and nag-aral na rin akong schooling, so laban na lang. So, sa mga nag-aaral ng Korean, laban na lang kasi andyan na yan eh. Andyan na, hindi mo na pwedeng, hindi umatras ka, gumastos ka na rin sa pag-aaral mo. So, yun na lang, swertihan na lang din, and swertihan na lang talaga kung makakapasa ka o hindi. Pero yung top 1,000. Siguro kung makakapasa ka ng 1,000 is super galing mo na biruin mo yon. Ang dami-dami nyo and isa ka sa mga 1,000 nakapasa. Pa nga pala yung mga ibang update ng nakalagay doon sa update ng POAA. Ang sinasabing reason kung bakit 1,000 test takers lang ang magka-qualified is dahil nga marami pa rin talaga ang hindi nakakaalis, hindi pa nagkakaroon ng EPI. So, para just to give you an update, marami po sa mga KLT13 passer, lalo na sa mga Yoja, ang mga passer na nakapasa pero hindi sila nagkaroon ng EPI. So, nag-expire na lang yung roster nila, hindi na sila nakaalis. So, merong mga ganong mga situation. Sinasabi kasi ng POA, consisting the existing number of job seekers in the roster, dahil nga ganon, sobrang dami pa talaga. Biruin mo yun, yung nakapasa sa KLT15 is 7,324. And I have no idea kung ilan na yung mga nakaalis. Pero sa mga batch ko, KLT15, sa mga boys namin, na KLT15 na kaklase ko, and marami na talaga nauubos na yung boys, and sa mga babae, iisa pa lang ang nakakaalis. Sa aking mga classmate, I don't know lang kung ibon sa iba, pero sa amin, sa batch ko, KLT15, halos yung boys namin is mauubos na, and iisa pa lang na Yoja yung nakakaalis. So, ganun talaga kahirap mapili ang Yoja. So, iniisip ko nga na, yun nga, kung marami ulit KLT16 makakapasa, so matatabunan naman kaming KLT16. And nakalagay din doon na, for those still interested to apply, please be guided as follows. Para sa mga interesadong mag-apply, mangyaring gabayan ng mga sumusunod. During office hours, March 13 to 15, 2019, online registration should be open to interested applicants for the EPS topic 2019. So, nakalagay naman doon, please visit www.poa.gov.ph to register. So, those who avail the online survey, kasi nung nakaraan, bago pa lumabas tong update na to, nagkaroon na nga pala ng online survey. Yung mga nag-avail ng online survey shall be used to responsive reference number. So, yung mga nag-fill up na ng online survey, nabigyan na sila ng reference number to register and to verify the status of the registration. So, new applicants should be provided the following information. Dapat tama yung name ng aplikante, tama yung passport number, preferred venue, and manufacturing category, and passport ID and picture in accordance with the detailed passport and picture registration.
ensure correctness and completeness of the information provided. So, nung nakaraan din naalala ko rin ng KLT 15, yung mga iba kong classmate, although naka-enroll sila, meron pa rin akong classmate na hindi nakapag-register kasi nga hindi umabot yung passport nila, so malapit na mag-ex, parang gano'n. Hindi sila kasi nag-enroll sila sa isang learning center pero wala pa silang passport. So make sure din na if you're planning to work in Korea, make sure na meron na agad kayong passport kasi that time na alala ko ng panahon na yung KLT 50, agad sila makakuha ng schedule nila sa pagkuha ng passport. So merong gano'n nangyari. So marami akong classmate na gano'n and hindi na sila tumuloy kasi tinamad na sila. So hindi na ulit sila nag-exam. So, new applicants should provide the following. So, nasabi ko na yon. So, mula ika-13 hanggang March 15, March 2019, maaaring bisitahin ng poa.gov.ph para po sa online registration ng mga gustong kumuha ng examination para sa EPS Topic 2019. Kalagay din doon na it doesn't mean na makapasa ka sa exam is magkakaroon kayo ng agad lahat ng EPA. So, marami talaga sa mga KLT 13 ang mga nag-expired ang roster and hindi nagkaroon ng EPI. Siguro yun na yung reason nila kung bakit inuntian nila ngayon yung pagkuha kasi nga nakalagay dito na dahil sa marami pang aplikante ang naghihintay na mapili mula sa job seeker roster, ang 1,000 mangunang pagkatapos ng unang bahagi magsusulit lang ang pwedeng umabante sa second round. So, ngayon, magbabasa naman tayo ng mga reaction ng mga KLT 16 na mga balak mag-exam ngayong year na to. So, unahin muna natin ang reaction ni Nikki Angeles. Ano to? Pera-perahan na lang. Mag-o-open ang registration para 60,000 plus or more than aspirants. Tapos, 1K lang ang magka-qualify sa next round. Ang dami-daming pwedeng options at yan pa ang magiging dahilan ngayon kasi madaming pang di nakakaalis. Pwede man naman pending din as long as maipasa yung exam kahit na mag-antay ng matagal basta masama lang at masabing passers sila. Last year, palpak na naman down ang server land bank kaya nadodoble ang payment ng ibang applicants. Tapos ngayon naman na ibabayad nila sa registration fee at kahit hindi pasado sila ay hindi pa din sila counted. Napaka-unfair lang, makakaipon na naman kayo. So yun yung naging reaction niya and sabi niya pera-perahan na lang. So unang-una, hindi naman namimilit ang POAA na mag-exam kayo. Wala namang pinipilit ang POAA para mag-exam kayo. So nakalagay doon for those who are interested applicants lang. So kaya nga inaglabas na sila ng update na only 1,000. So, para makapag-isip pa kayo, KLT 16, kung tutuloy ba kayo o hindi. So, nasa inyong desisyon na yon kung tutuloy kayo o hindi. Kasi unang-una, hindi naman POAA ang naglabas ng memo na yon, ng update na yun, kundi ang HRD Korea. So, POAA, sumusunod lang sila sa HRD Korea. So, yun yung unang reaction galing sa isang KLT 16 nagbalak mag-exam. So, ito naman, next kung babasahin is yung kay Bernardo King A. So, sabi niya kasi, marami kasi nagbabasa kanya kasi reklamador daw. So, reklamador, magaling na to. Eh, di ikaw na ang marunong magreklamo at ikaw na ang maswerte. Kala mo, ganun kadali lang yun. Ngayon, madali na para sa dahil may ipon ka na at may sahod ka na. Para naman yung mga aspirants na utang na pang-exam, magbebenta pa ng alagang hayop at ari-arian para lang may magamit ang exam. At paano naman yung mga nag-resign sa trabaho para makapag-focus lang sa pag-aaral, Korean language? Paano? Sige nga, makapag-post ka na parang perfecto mo at parang walang reklamo. Saludo ako sa nag-post ng reklamador, mga aspirants daw. So, yun ang sabi niya. So, medyo may pagka-OA naman yung post niya na nagbenta ng ari-arian or whatever. Kasi ako, nung nag-exam ako, yung nag-assist ko is 8,000 para sa pag-aaral and then yung balik-balik ko puntang Batangas kasi doon ako nagre-review and siguro gumagamit lang ako ng 2,000. Siyempre, pamasahe pupunta doon, and pangkain mo, and ganun-ganon. Siguro, and yung exam is, I think, parang 1,250. So, parang okay naman na magbebenta ka daw ng ari-arian para lang may pang-araw. So, parang medyo may pagka-OE naman siya. Wala namang ganun ari-arian. Isa pang reaction na babasahin ko is Erwin Besina. Tanong lang po, magbabago pa ba ang desisyon ni POA? Sana joke-joke lang sila. So, ganun. So, ito pa yung isang reaction galing kay Jason Lamki. Mag-ex-Korea kayo na. Mga beginners, back out na. 1K lang pala. So, yung iba, dahil nalaman nilang 1K lang, so, back out na lang daw sila. So, meron sabi pa naman ni D. Jello OG. May choices pa naman, payment or back out, laban o bawi. So, it's up to you kung magbaback out kayo, laban o bawi. Nasa inyong desisyon na yon.
And yun na, so yun yung mga naging reaction ng KLT16. So ito naman, magbabasa ako ng mga reaction ng mga factory worker na kasalukuyang nasa Korea. Ito naman yung mga masasabi nila sa mga nanghihinaan ng loob. And ito, magbabasa tayo. Ito from Jill Noel Bautista. So nasa Korea na siya. Ito yung kanyang reaction. Ang mapapayo ko lang po ay sa halip na panghinaan kayo ng loob ay dapat lalo nyong paghusayan. Huwag nyong isipin na nakakonti lang naman ang makukuha. Ang isipin nyo ay dapat isa ako sa makuha. Lahat po talaga ay pinaghihirapan. Laban lang po at tiwala sa sarili at lalong-lalo na sa Diyos. So yun, tama nga naman yung sinabi niya. So laban-laban lang kasi gumastos na kayo, naghirap na kayo. So ituloy nyo na lang. Malay nyo, 'di ba? Sa top 1,000 na yon mapasama kayo. So, sortihan na lang talaga. So, isa pang reaction, isa pa rin to na nasa Korea na is si Ajun Aguilar Bermudo. Sa lahat po ng aspirant ng KLT16, medyo tagilid po yung post ng PUA sa galing sa HRD Korea na 1K lang kukunin nila na makakapasa sa exam at 500 naman sa skill test ang malalaglag. Ang gawin nyo po ay mag-aral lang mabuti lalo't isang buwan na lang ng exam at ang pinaka-importante, magdasal sa taas. Kahit aral ka ng aral, kung wala si God ay wala din. Ganyan din po ako noon, pinagdadasal ko kahit sumabit lang ako sa pasang-awa. Yun nga, sumabit kaya nag-adjust sila ng 1 point. Kung bukal naman sa inyo ibibigay ni God yan. Kaya go lang ng go para sa pangarap mga chingo. Bad news nga ang memo nila pero dapat kayanin nyo. Katulad din nyo ako ng mga chingo na nangangarap pa lamang ako. So, yun ang masasabi niya. Bilang nagbibigay siya ng payo and nasa Korea na rin siya and isa pang basta ulit tayo ng isa pang reaction galing sa Korea is kay Rekmar naman. Hindi pera-pera yan, tawag dyan. Pataasan ng score. Kung kumpiyansa ka, kung papasa ka, dapat mas bagong kumpiyansa ka mataas ang maipapasa mong score. Kung feeling mo, nag-aral ka ng mabuti, go lang. Kasi nung dati natatandaan ko, meron akong classmate na hindi talaga siya nag-aral. So kasi dati KL13, wala pa nung skill test and pagkapasa mo ng exam, diretso ka ng selection. So, dati pag nakapasa ka sa exam, as in automatic kasama ka sa selection and wala pa silang skill test ng KLT13. So, nag-start ang skill test ng KLT14 and 15 and iabot na ako ng skill test. KLT15 po ako. So, yon ang masasabi niya. So, hindi na pwede ngayon yung hula-hula and chamba imnida kasi top 1,000 po yung kailangan. Isa pang reaction galing kay Windrop Toile Mercado Flores. So, nasa Korea na rin siya. Ang sabi niya, ang daming nagrereklamo sa bagong rules ng KLT16. Pagdating naman dito sa Korea, puro reklamo ang alam. At pang marilis, sana isipin muna ang magreklamong tao na hindi masarap ang buhay dito sa Korea. Kung ayaw nila ng bagong rules ng KLT16, huwag mag-take ng exam. Hindi naman dapat sisihin ng PUEA, HRD Korea ang nagdedesisyon niyan. So, hindi natin alam kung wala tayong alam sa mga nandun kung bakit nagpaparelease sila sa Korea. So, wala tayong ideas. So, hindi ako makapag-comment na malay nyo, mahirap talaga yung work doon eh hindi nila kaya. So, nagpaparelease sila. Yung isa pang reaction galing kay Naed Placer, isa pa rin siya nasa Korea. Sabi niya, may nag-react kasi doon na mandatory talagang exam kada taon. Baka nasa batasan sa Korea. Sabi naman ni Naed Placer, wala pa ako nabalitaan na mandatory ang EPS KLT dito. Ang alam ko nga hanggat maaari gusto nila magbawas ng foreign kasi may mga Korean din na uubusan ng trabaho. May mga nagrarally na first time na nababalita dito. Nakadepende yan sa pag-uusap ng POE at HRD. Ang pangit lang kasi dito sa Korea, pabago-bago sila ng batas. And isa pa sa sinabi niya na nasa Korea rin is tingin ko wala talagang balak magpa-exam HRD Korea. Napilitan lang siguro kumbaga pandagdag sa bilang. Mahina din naman kasi ang Korea ngayon. Itong taon ng 2018 and 2019 mahina at sa mga susunod taon tumataas ang economy nila. So yun naman ang reaksyon na meron daw mga nagrarally kaya mahina lang daw ang pagkuha ngayon ng mga kaya mahirap na ngayon nabigay ng EPI. And for me naman, reaction ko dito sa labas
for me, reaction ko na to bilang EPI waiting. So, ako na lang yung magbibigay ng reaction. Hindi ako, meron doon akong nabasang comment na masaya na EPI waiting. And, syempre, hindi naman masyado kami makapag-comment o kamabash kami, sabihin kaming selfish. And, para sa akin, dahil EPI waiting ako, nung una talaga, iniisip ko, ayan na naman, hindi pa kami nasa-select. Ayan na naman, ang KLT16. Madadagdagan na naman ang mga EPI waiting kasi dadating ang KLT16. So, ang dami pa talagang hindi napipili. And lalo na sa KLT14, meron pa doon mga naiwan na hindi pa rin nabibigyan ng EPI. And dumagdag pa kami KLT15. And kung madadagdagan na naman kaming KLT16, so dadami at dadami na naman yung mga EPI waiting. And siguro ito na nga talaga yung way din nila para mabawasan na rin yung mga naghihintay is to ilimit na lang nila yung mapapasama sa roster para just in case man kaming mga EPI waiting, as in lumaki yung chance namin na magkaroon ng PA. Kasi aaminin ko, kahit ako EPI waiting passer ako, medyo maliit ang chance namin kasi nga ang dami-dami laging padagdag yung nasa roster. And sana maubos muna yon, kung pwede sana maubos muna yung nasa roster bago sila kumuha ng marami ulit na mga bagong passer, 'di ba? Parang ganun. So, yun yung reaction ko. And for me, hindi ako makapag-ano kasi baka may mag-react. And para sa akin, lumaki talaga yung pag-asa ko para sa mga KLT 14 and 15, lumaki yung chance namin na mapili kasi nga 500 lang yung madadagdag sa amin sa roster na mga bagong dating na KLT 16. So, ang masasabi ko lang, wala tayong idea kung hanggang kailan yung sistema ngayon na nangyayari. And malay nyo sa KLT 17 magbalik normal na ulit yung process nila na hindi na 1,000 na tumaas na ulit yung kukunin nila kasi nga malay nyo ngayong year na to marami ang mapili and paubusin na muna yung KLT 14, 15. And sa KLT 16, 500 lang yung makukuha. And malay nyo, KLT 17, magbalik normal na. So, wala tayong idea. Isa pa nga pala na babasahin ko na advice galing kay Sir Angelo. Si Sir Angelo kasi isa sa mga ina-admire ko and pinapanood ko talaga dati before nung nag-aaral pa ako ng Korea kasi nagbibigay siya ng free tutorial. Kaya, saludo tayo sa mga nasa Korea na nagbibigay ng free tutorial kasi hindi naman lahat may perang pang-aral, pang-enroll. So, palakpakan natin. Hindi lang to. Si Teacher Darna din, nagbibigay din siya ng free tutorial sa mga walang pang-enroll. So, sabi niya, Sir Angelo, ng Hangul formula, medyo may bad news tayo. Only top 1,000 patters na lamang ang magkakaroon ng chance kumuha ng skill test after passing the first round. At 500 passers lamang ng skill test ang mapapasama sa roster ngayong KLT16. Dahil ito, sa marami pang naghihintay mabigyan ng employer sa mga nakaraang exam. So, nasa inyo na po kung gusto nyo mag-take ngayon or next year na lang. Pero kung confident naman kayong mapasama sa top 1,000, go po kayo. Nasa huli ang desisyon. So, ito yung sabi ni Sir Angelo. And, so ngayon, nasabi ko na yung mga reaction ng mga KLT16, test takers, EPI waiting, and yung mga factory worker na nakasalukuyang nasa Korea. So, yun lang guys. Nagbigay lang ako ng update. And thank you for watching my video. See you on my next video. Bye!